Hi guys! Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Alam ko na marami sa atin ang gusto ng mag-level up ngayong taon. Gusto nating maging successful sa career, love life, at syempre sa buhay-buhay, di ba? Pero minsan, hindi natin maiwasang matakot mag-fail, matakot sumubok ng bago. Pero guys, huwag kayong mag-alala. Kasi hindi naman talaga natin maiiwasan ang failure. Part talaga siya ng buhay. Ang importante, ready tayo at alam natin kung paano bumangon. Kaya sa video na ito, bibigyan kita ng 5 simple at madaling sundin na tips para tuloy-tuloy ang pag-asenso mo. Tara, simulan na natin! Unang hakbang, gising ng maaga. Alam ko, mahirap magpaalam sa malambot na kama, lalo na kung malamig ang panahon. Pero trust me on this one. Ang maagang gising ay nagbibigay ng mas maraming oras para magawa ang mga mahalagang bagay. Hindi naman kailangang super aga, basta't huwag nang magpa-snooze ng alarm clock ng 10 beses. Gumising ka na agad, maghilamos, mag-toothbrush, magtimpla ng kape, at simula ng araw ng maayos. Kapag maayos ang simula mo, mas magiging produktibo ka buong araw. Panglawa, gumawa ng listahan ng mga dapat mong gawin sa araw na iyon. Minsan ang dami nating gustong gawin sa isang araw, tapos sa sobrang dami, hindi natin alam kung saan mag-uumpisa. Kaya nga dapat may checklist. Isulat mo lahat ng tasks mo, from major responsibilities hanggang sa mga simpleng bagay like mag-grocery or tumawag sa nanay mo. Ang simpleng checklist ay makakatulong para manatili kang focused at hindi mo masayang ang oras mo sa mga walang kabuluhang bagay. Chapter 3. Alam mo ba kung gaano karaming oras ang nasasayang sa kaka-scroll sa Facebook, Instagram, TikTok? Minsan nga pati ako nagugulat na lang ilang oras na pala akong nakatutok sa phone. Kaya naman, pangatlong hakbang, limitahan ang oras sa social media. Nakaka-tempt mag-scroll, lalo na kung nakakatawa yung mga memes or videos. Pero may mga mas importanteng bagay tayong dapat asikasuhin. Gamitin ang social media para sa trabaho, makakuha ng importanteng impormasyon, o kumonekta sa mga mahal sa buhay. Pero huwag hayaang lamunin nito ang oras mo. Mag-set ng timer kung kinakailangan para hindi ka mag-overuse. Chapter 4. Kahit gaano kaliit ang sahod o allowance natin, dapat natuto tayo magtabi ng pera. Kahit 50 piso o 100 piso lang kada araw o linggo, malaking tulong na ito sa future mo. Iwasan din natin yung impulse buying. Bago bumili ng kung ano-ano, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang? Kapag may ipon ka, mas handa ka sa mga emergency at mas may freedom ka ring gawin ang mga bagay na gusto mo in the future. Chapter 5. Guys, tandaan nyo na hindi natin kailangang magpaka-strong at magpaka-independent all the time. Walang masama sa paghingi ng tulong. Kapag hindi mo na alam ang gagawin mo, magtanong ka sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo. Mag-reach out sa mga kaibigan, kapamilya o mentor. Ang pagkakaroon ng support system ay malaking bagay para maiwasan ang maling desisyon at para mag-guide ka sa tamang direksyon. Tandaan, hindi mo kailangang mag-isa. Outro! Ayan na guys, ilan lang yan sa mga practical tips na pwede niyong gawin para maiwasan ang pagiging failure. Tandaan, ang tagumpay ay hindi nadadaan sa swerte, nadadaan ito sa tamang diskarte. Kaya simulan mo na ang araw mo ng maaga, gumawa ng checklist, limitahan ang social media, mag-ipon at humingi ng tulong kung kinakailangan. Gawin mo ito araw-araw at makikita mo ang resulta. Salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang video, i-share mo ito sa iba. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel para sa mas maraming practical tips. Hanggang sa muli. At sama-sama nating abutin ang tagumpay.